Alam kong alam niyo na guys, yung nagba-viral ngayon na Japanese cheesecake at sasabihin ko sa inyo kung masarap ba siya or hype lang. Ito yung dessert na madaling gawin at hindi mo na kailangan mag-bake pa, ay a-assemble mo na lang siya at pwede kang gumawa ng iba't ibang flavor. Meron lang tayo ditong dinagdag para mas lalong sumarap yung ating Japanese cheesecake, kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na natin. Explain ko lang sa inyo guys bago tayo mag-start kasi may dalawang option tayo dito. Ayan, ito yung nakikita ko ngayon trending sa social media. Itong Biscoff lang siya na cookie at saka itong yogurt. Pero tayo maglagay tayo ng Biscoff spread para syempre mas masarap. Then itong hawak ko, yung yogurt, meron siyang 3.5% fat. Then, meron din tayo ditong nabibiling flavored na siya. Meron na siyang flavor na strawberry. Ayan, kanyan. Iba't ibang flavor yan, guys. Merong blueberry, may mango. Ayan. Depende na sa inyo kung ano yung gusto nyong gamitin. Then, meron din tayo ditong 1.8% fat lang siya. Then, ito yung pinaka-healthy version naman, guys. Ayan, kung gusto nyong, ito yung unang option. Kung gusto nyo mas healthy version yung inyong Japanese cheesecake, pwede nyo gamitin itong 0% fat. Ayan, ito yung Greek yogurt. Ayan, mas mahal lang nga siya. Pero kung healthy yung hanap mo, ayan, pwede mong gamitin yan. Pero yung gagamitin natin ngayon, lalagyan natin siya ng cream cheese para mas malinamnam at masarap. Ayan, dalawang klase ito. Merong yung Arla. Dapat yung cream cheese pala yung gagamitin natin, guys. Yung spread siya, hindi siya yung bloke or yung nabibili na nakabox na yung pang cheesecake. Pero pwede nyo rin naman gamitin yun, guys. Mas madali lang kasing haluin itong yung spread type yun na cream cheese. Mas malambot siya. Para naman sa ating mga cookies, ayan, ito yung Biscoff, ito yung original or yung classic na nagtrending ngayon. Pero pwede rin kayo gumamit itong Oreo. Ayan, dalawang klase din ito, guys. Ito yung kulay white. At saka itong isa, yung lagi natin nakikita, or yung pinaka-original flavor ng Oreo. Pwede rin itong ganitong mga biscuit. Ayan, parang butter biscuit ata yung tawag dito. Dalawang flavor ito. May chocolate. Halimbawa, kapag gawan nyo ng flavor na chocolate yung inyong Japanese cheesecake, pwede din itong ganito. Pwede rin itong ginagamit natin pang tiramisu. Basta yung mga biscuit, guys, na madaling matunaw. Ayan, pwede nyo gamitin dito yon. Or kung nahirapan talaga kayo, pwede yung graham crackers, yung pang mango float. Ayan, pwede nyo gamitin dito yon. Ito naman yung mga container natin. Pwede natin siyang ilagay ito sa parang rectangle or dito sa may parang square. Ito na yung dalawang option natin, guys. Kung gusto nyo na healthy version yung inyong Japanese cheesecake, pwede nyo gamitin itong 0% or yung Greek yogurt na nabibili sa mga grocery. Nag-try pala ako gumawa itong Greek yogurt, guys, yung 0% fat. Ay, nakikita nyo, bawas na siya. Tapos itong Biscoff cookie lang, hindi siya masarap, guys. Matabang siya na parang maasim-asim. Basta hindi ko maintindihan. Pero kung gusto niyo naman healthy talaga yung kakainin yung Japanese cheesecake, pwede niyo pa rin gawin yon. Maglagay lang kayo ng marami namang pangpatamis dyan or pang sweetener na hindi siya nakakatakot. Pwede kayong gumamit ng honey or yung mga coconut sugar. Lagyan niyo siya kung gusto niyo medyo matamis-tamis. Gagawin na natin yung pinaka-base natin na cheesecake mixture natin. Dito sa ating bowl, ilagay lang natin yung ating cream cheese. Ayan, nakikita nyo, guys, malambot siya. Yung kagaya ng sinabi ko kanina, maganda gamitin yung parang yung spreadable na cream cheese. Pero again, pwede nyo gamitin yung naka-bloke or yung naka-box. Hahaluin lang natin ito hanggang sa mag-soften lang siya. Hanggang sa magiging creamy na yung texture niya. Then, ito naman yung consistency ng ating yogurt. Ito yung merong 3.5% fat. Then, ito yung ginawa ko naman na whipped cream, guys. Ayan, nag-beat lang ako ng 1/2 cup na heavy cream. Ayan, kasi try ko din i-mix yung heavy cream at saka itong cream cheese natin. Bali, same measurement ito, guys. 1/2 cup whipping cream na naka-whip na siya. Then, 1/2 cup din ng cream cheese. Para ma-compare lang natin, guys, kung alin yung mas masarap, kung yung yogurt with cream cheese or yung cream cheese with heavy cream or yung whipping cream. Then, ito yung grams ng yogurt natin. 500 grams yung nagamit ko dito. Bali, nung una, hindi ko muna nilagay lahat. Pero, nung tinikman ko kasi, guys, parang masyadong matapang yung pagka-creamy ng cream cheese natin. Kaya, dinagdagan or inubos ko na lahat ng yogurt natin dito. Hahaluin lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung yogurt natin at saka yung ating cream cheese. Meron din pala nabibili sa mga grocery, guys, ganitong no-bake na cheesecake. Ayan, hindi nyo na siya kailangan ng haluan ng kung ano-ano pa. Diretso nyo na siyang gamitin at lalagyan nyo na lang siya ng iba't ibang flavor. Kung sa lasa naman, guys, medyo wala pa akong nalalasa. Basta creamy lang siya. Yun lang yung malalasahan natin dito. Hindi naman kasi kailangan matamis yung
pinaka-base natin kasi maglalagay tayo ng iba't ibang flavor. Halimbawa, yung Biscoff, yung spread natin, medyo matamis yun, kaya sakto lang yun kapag ilagay natin dito. Then, ito na yung cream cheese at saka whipping cream. Set aside lang muna natin ito. Ito na yung mga container natin, guys. Pwede nyo gamitin yung medyo maliit kung gusto nyo mas parang solo size lang siya. Then, ito yung ginamit ko dito, ito yung ginagamit ko sa mga cake tubs ko. Ayan, ito na yung ating Biscoff spread. Ayan, nilagay ko lang ito sa microwave para lumambot lang siya. Then dito, pwede nyo siyang haluin guys sa pinaka cheesecake mixture mismo, yung Biscoff spread. Pero ako hindi, nag-drizzle lang ako dito. Tapos, minix-mix ko lang siya ng konti. Gusto ko kasi may ano pa rin, yung may plain pa rin akong nalasahan, yung pure talaga na cheesecake. Then pag naglagay din kayo ng inyong yogurt cream cheese mixture guys, huwag nyong punuin yung container nyo kasi kapag ilagay nyo yung Biscoff na cookie, ayan, tataas pa siya. So ayan, dapat sakto lang. Ayan, din nilagay ko na yung ating Biscoff cookie. Ayan, pwede nyong i-press pababa kung hindi siya nakasagad doon sa pinaka-bottom part ng container. Then, nag-drizzle ako dito din ulit ng Biscoff spread. Then, naglagay ako ng crush na Biscoff cookie. Then, ito na yung ating unang flavor. Ayan, ilagay lang muna natin sa chiller yon. Then, next flavor na gagawin natin, ito yung pistachio kataifi or pistachio kunafa. Ayan, nag-toast lang pala ako dito ng yung kunapa pastry dough natin. Binround ko lang siya sa pan, then naglagay ko ng konting butter, then nilagyan ko na siya nitong pistachio spread natin or yung pistachio cream. Then, same procedure lang guys, meron tayo ditong recipe doon sa pistachio chocolate cookie natin doon sa ating YouTube channel. Same lang din yung procedure doon. Then, hinalo ko na siya dito sa ating cream cheese mixture. Ayan. Then, nilagay ko na yung ating Biscoff na cookie ulit. Ayan. Then, press lang din natin. Doon kasi sa nag-trending guys, Biscoff cookie lang yung ginagamit nilang panglagay sa kanilang mixture, yung sa kanilang yogurt. Tapos, naglagay na lang sila ng iba't ibang flavor. Then, ayan, naglagay ako dito ng pistachio nuts sa gilid. Then, ito na yung pangalawang flavor natin. Then, ilagay lang din natin ito sa chiller muna habang ginagawa natin sunod na flavor. Ito na yung ating Oreo or yung ating cookies and cream. Same lang din guys, naglagay lang ako dito ng cream cheese mixture natin. Then nag-drizzle ako dito ng melted dark chocolate. Pwede nyo siyang haluin din mismo dun sa pinaka yogurt cream cheese mixture nyo. Ako dito, ayan, sa ibabaw ko lang siya nilagay. Tapos gumamit lang ako ng toothpick dyan para iswirl siya. Then, naglagay na ako ng crushed Oreo sa ibabaw. Then, ito na yung pangatlong flavor natin. Yung cookies and cream or yung ating Oreo. Ayan. Then, chiller lang din muna natin to. Ito na yung pang-apat natin. Ito yung salted caramel, guys. Ayan. Ginawa ko lang ito kanina. Pinalamig ko lang ito para lumapot siya. Then, maglalagay na tayo ngayon. Or ilalagay na natin siya ngayon dito sa ating cheesecake mixture. Then, isaswirl lang din natin siya, guys, para kumalat yung flavor niya dito sa ating cheesecake mixture. Then, ito na yung ginamit ko dito guys, yung kulay white na Oreo, yung golden yung nakalagay doon sa packaging. Ayan. Pero pwede nyong gamitin yung Biscoff cookie pa rin dito. Then, nag-swirl lang din ako ulit sa ibabaw ng salted caramel. Naglagay lang din ako dito ng crushed Oreo sa ibabaw. Then, maglalagay din tayo ditong salted caramel na parang bits siya guys, na yung maliliit na parang candy siya. Nabili ko lang din sa grocery ito. Pwede rin yung nuts yung ilagay nyo dito. Mag-crush lang kayo ng walnuts or kahit anong nuts. Pwede rin yung ilagay dito sa ibabaw. Ito na yung panglimang flavor natin. Ito yung gagamitin natin na yogurt. Yung flavored na siya. May strawberry jam na siyang nakahalo guys. Hahaluin lang natin ito. Tsaka natin siya ilagay sa container. Then itong gagamitin ko dito guys, yung butter biscuits. Ayan. Again, pwede kayong gumamit ng graham crackers kung nahirapan kayo maghanap ng ganitong mga biscuits. Kinat ko lang pala ito guys kasi umaapaw siya. Hindi natin siya matatakpan. Kaya ayan, binawasan ko ng konti. Then maglalagay na tayo ngayon dito ng strawberry jam sa ibabaw. Ito naman ay optional lang kasi may strawberry na yung pinaka-yogurt natin. Then meron tayo ditong dried strawberry at saka white chocolate shaved. Ayan, ito pang toppings natin sa ibabaw. Then, ito na yung ginawa nating trending Japanese cheesecake na iba't ibang flavor.
Tatakpan lang natin ito ngayon guys, then pwede tayong maglagay ng sticker na dito or yung logo natin. Then last step na gagawin natin, ilagay ito natin sa chiller or sa fridge ng at least 12 hours or overnight bago natin siya i-consume or titikman kasi dapat nakaset yung mga cookies natin or lumambot siya guys kasi ngayon matigas pa siya at para ma-absorb niya lahat ng flavor. Eto na yung ating Japanese cheesecake. Kinabukasan, ayan, overnight ko itong nilagay sa chiller. Syempre, ang una natin titikman yung original or yung classic na nagva-viral ngayon, yung Biscoff. Ayan, din ito yung ginagawa nila guys, kinakayod nilang paganyan yung kanilang Japanese cheesecake. Eto lang yung masasabi ko dito sa ginawa nating version. Masarap siya guys dahil hindi siya matamis, napaka-creamy niya at sakto lang din yung nilagay nating amount ng Biscoff spread dun sa pinaka-Japanese or dun sa cheesecake mixture natin. Siya yung mismong nagpapalasa dito. At kung gusto niyo naman na healthy version yung gagawin nyo, try nyo yung zero fat or yung Greek yogurt yung gagamitin nyo dito. Pero ayun nga lang masasabi ko guys, hindi siya masarap dahil tinry ko na nga siyang gawin. Pero itong version na ginawa natin, napaka-perfect nung lasa niya. Dahil yung yogurt, alam naman natin na medyo maasim-asim siya. Tapos yung cream cheese din, sakto lang yung mga nilagay nating flavor. At ito yung pinaka-gusto kong flavor dito guys. Ito yung pistachio. Dahil pagka kinain natin siya, may nangunguya tayong mga crunch o yung pistachio at saka yung katayfi na nilagay natin. Ang sakto lang din yung tamis niya, hindi din siya nakakaumay kainin at hindi siya masakit sa lalamunan. At kung gusto niyo naman masatisfy or masarapan talaga doon sa nagba-viral ngayon na Japanese cheesecake, try nyo itong version ko guys at sigurado akong magugustuhan nyo ito dahil sakto lang yung timpla nito. Itong pistachio flavor natin, ito yung ginamitan natin guys ng combination ng cream cheese at saka ng whipped cream. Mas masarap siya guys compared do sa combination ng yogurt at saka cream cheese. Hindi ko lang napakita guys nung paglagay ko sa container. Ang shelf life pala nito guys ay 5 to 7 days lang. Kailangan naka-chiller siya. Alam naman kasi natin yung yogurt kasi pag nabuksan na siya, ay yung nagtutubig siya. So kailangan makonsume natin siya bago mag 7 days. Di bali doon sa mga flavor kasi na nilagay natin. Halimbawa yung Biscoff, yung pistachio, matagal siyang masira guys. Pero yung yogurt kasi madali lang siyang masira. Lalo na kapag nabuksan na siya. Kaya ano pang hinihintay nyo guys, try nyo na itong version natin ng Japanese cheesecake at pwede nyo ito ipang benta or ipang negosyo. Alam naman natin kapag Pinoy, kapag ano yung viral o trendy ngayon, talagang susubukan din nilang tikman yan. Kaya try nyo na!